minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, sa patuloy na pagtatanyag ng nakalulugod na kaarawan ng ating Panginoon, patuloy na ang bawat isa ay tumatanggap ng napakadakila at banal na pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating tagapagligtas. Ang kapayapaan ay sumating lahat. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, patuloy tayong magsiawit sa Panginoon. Tunay na ang Diyos ay gumawa ng mga kagilagilas ng mga bagay upang ang ating pamumuhay ay maging matuwid at kaaya-aya o nakalulugod sa kanyang paningin. Gaya nga ng nasusulat, mga kapatid at mga kaibigan, na tinupad ng ating mga magulang na marapat din nating tuparin ngayon, mga kapatid, at kinakailangan na maramdaman natin at ipamuhay yung lahat ng mga bagay na itinuturo sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng aklat ng kasulatan. Aking hinintay na may pagtitis ang Panginoon at siya'y humiling sa akin at dininig ang aking daing. Isinampa naman niya ako mula sa isang kakilakilabot na balon, mula sa balahong malagkit, at itinungtong niya ang aking mga paa sa isang malaking bato at itinatag ang aking mga paglakad. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Napakadakilang pagliligtas ng Panginoon. Ipagpatuloy po natin. At siya'y naglagay ng bagong awit sa aking bibig, sa makatwid bagay, pagpuri sa aming Diyos. Marami ang mga kakakita at mga tatakot at magsisitiwala sa Panginoon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Sino po ang pinaglagyan ng mga bagong awit ng Panginoon? Alamin natin sa propesiya. Nasusulat, mga kapatid at mga kaibigan, lahat ng pinagtutubos ng Panginoon ay mga babalik at magsisiparaong nag-aawitan sa Zion. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Bakit hindi ka malulugod, kapatid? Bakit hindi tayo masisihan? Bakit hindi tayo magagalak na umawit sa Panginoon? Yamang panatunayan ng kasulatan kung paano ang Panginoon itinungtong ang ating mga paa sa isang batong malaki. Alam natin na ang batong tinutungtungan natin, mga kapatid at mga kaibigan, ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Itinatag tayo sa katwiran. Kaya naman, mga kapatid at mga kaibigan, bilang bayang pinaghaharian ng katwiran ng Panginoon, itaas natin ang napakadakilang mga awitin ng pagpupuri sa kaitaas-taasan. He that dwelleth in the secret place of the Most High. Patuloy natin ipahayag, mga kapatid. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God. In Him will I trust. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord, will I sing. Surely shall deliver thee from the snare of the fowler, and from the noisome pestilence. He shall cover
trust. His truth shall be thy shield and buckler. To the only God our Savior, yes, in Him will I trust. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord the Most High. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Patuloy nga mga minamahal na mga kapatid, na itanyag natin ang pangalan ng ating Panginoon, kalakip ng pangalan ng bayan, tinawag sa pangalan ng Panginoon. Sa banal na bayang hirang, patuloy natin ipahayag mga kapatid, Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagubos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sion ng ating Panginoon. mga kapatid, itaas natin ang ating dalangin ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Dakilang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, naririto ang bawat isa ng mga tinawag at hinilang mo bilang mga haing buhay na nagtataas ng mga awitin, ng mga bagong awitin ng pagpupuri at pagluwalhati sa iyong kabanal-banalang pangalan. Amen. Salamat Panginoon sa napakadakila at kaigay-gayang panahon na iginawad mo sa bawat sa amin upang ang aming mga labi ay patuloy na maging kasangkapan sa pagpapahayag ng iyong dakila at banal na katwiran sa ikaliligtas ng bawat sasampalataya. Amen. Salamat Panginoon, nasa banal mong kapangyarihan ang pagbubukas ng puso't pag-iisip ng sinumang taong kahabagan ng maging bahagi ng iyong dakila at banal na bayan. Amen. Ang lahat ng mga bagay, Panginoon, ay patuloy namin itinitiwala sa iyo sa pamamagitan ng iyong dakila at banal na pangalan, sa iyong kapangyarihan, sa iyong karunungan at kaalamang nasusulat sa aklat ng buhay, at ang lahat ng mga bagay na ito ay sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesucristo, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.
Kapayapaan po ay sumaating lahat bilang mga magiging participants ng Panginoong Jesucristo na magpapatotoo tayo na ang sinasamba natin ay isang Espiritu at iisang Diyos na tunay bilang mga saksi ng ating Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo na nagpapatotoo tayo na ang Diyos natin sinasambay tunay na Espiritu at katotohanan. Amen. Napakapalad po ng mga magiging participants ng Iglesia ng Bundok ng Sayon sa huling panahon. Dahil lahat ng pinagtutubos ay magsisiparoong nag-aawitan sa banal na Bundok ng Sayon na pinagaharian ng hari ng mga hari at tagapagligtas natin si Jesucristo na hindi na magwawakas sa paghahari sa mga iglesia na sumasampalataya na ang Diyos natin ay Espiritu. Amen po tayo ron. Amen. Ano po nakalagay dun sa aklat ng Hebreo kung saan tayo pinapupunta? Marami na tayong nakikita ng mga tanda sa langit, sa lupa, sa dagat, mga kalamidad na malalakas na dumarating, mga bagyo, mga lindol. Yan po ba hindi pa isang paalala sa atin? At ang mga bansa ay nagkakaroon na ng kaguluhan. At ang maging ang bansang Pilipinas na may hula, nandito luluwalhatiin ang Diyos ng ating mga ninuno, si Father Abraham, si Isaac at si Jacob. Ang Diyos ni Father Abraham ay Diyos na buhay. Amen po ba? Amen. Pakibasa nga po natin yung referensya, yung ebidensya. Sino po ba gumawa ng ebidensya na referensya ng itatayo natin at paniniwalaan natin? Hindi po ba ang Panginoon Diyos ang gumawa at nagpakilala sa atin lahat ng ebidensya na paniniwalaan natin? Kaya may nasulat sa bandang nakasulatan na ito yung ipamumuhay natin ngayon na mga pinagtutubos na nag-aawitan ng mga bagong awitin na tayo'y pinapastoral ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Amen po ba tayo? Amen. Kaya may isang talinghaga, may isang lalaki, nangangalakal namasupungan yung karunungan ng Panginoong Jesucristo binenta lahat yung ari-arian niya. Iningatan niya na yung karunungan ng Panginoong Jesucristo Amen. Ano ang kabuluhan ng kayamanan na iniipon sa mundo kung hindi natin masusupungan ang karunungan ng Panginoong Diyos na sa pamamagitan ni Jesucristo iningatan niya na yung kayamanan nasumpungan niya. Jesus Christ is the greatest pillar of our faith in the resurrection. Amen po ba? Ang Panginoong Jesucristo ang perlas ng karunungan. Ang Panginoong Jesucristo ang batong puti na kaya tayo umaawit ng bagong awitin Tayo yung nakasumpong ng karunungan ng Panginoon Diyos na makasaksi tayo na isa ang Diyos na niluwalhati natin dito sa lupa. At ang Panginoon Diyos ang nasa langit na nakakadinig ng mga bagong awiting inaawit natin. There is no God like thee above the heaven and the earth. Amen po ba? Amen. Walang ibang Diyos, kundi ang tunay na Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang ibinigay siya, ang inisip sa ating lahat kapayapaan at kapangatagan hindi kaguluhan. Kaya ang ambag natin sa minamahal nating bansang Pilipinas sa pamumuno ng leader natin, ng gobyerno na si PBBM, na binabagsak siya na mga espiritu ng kadiliman, na mga greedy. Naunawaan po ba natin yung greedy? Sakim sa kapangyarihan. Walang kasiyahan. Nakikita niyo ba, ginagawa ng presidente natin. Hindi ako loyalista ng presidente natin. Ang pagiging hanes ko sa isang Diyos na tunay na nahabag sa ating lahat. Ang pagiging hanes ko ang Panginoong Jesucristo na tumubo sa atin sa pasimulang aral ng sanlibutan na nabiktima ang lahat ng mga tao. Biniktima tayo ng dyablo. Dinaya tayo ng dyablo. Maliwanag po sa atin. Amen. Amen. Kung gusto natin ma-engage sa langit, sampalatayanan natin ang Panginoong Jesucristo na iisang Diyos na tunay ang paniniwala. Amen po ba? Amen. Iisa lang ang pangalan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Yahweh is the greatest God Almighty. Jehovah is the greatest God in the beginning. Panginoon ng mga hukbo is the greatest God Almighty in the beginning. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Ako ang pasimula, ako ang wakas,
O di nakilala natin na iisa lang ang Diyos, buhat ng lalangit ng langit at lupa. Amen. Ano sabi ng Panginoon? I am the same, yesterday, today, and forever. Naunawaan natin yung stand ng Iglesia ng Bundok ng Sayon na ipinaganda ng tahanan sa langit, naka-engage sa langit. Amen po ba? Amen. Tanungin niyo yung mga organisasyon na mga nangangaral sa inyo kung naka-engage ba yung relihiyon nyo sa langit. Ito, nadidinig nyo, naka-engage. Sino ho nagsulikap na magtayo ng banal na bundok na Sayon, na bayang banal ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Yesu Cristo na hindi magwawakas ang pamumuno ng tagapagligtas natin? Kaya pa ang pamumuno sa atin. Ito yung ambag natin sa minamahal natin bansang Pilipinas sa pamumuno ng ating minamahal na Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ginagawang kabutihan sa sambayan ng Pilipino. Ayon po tayo ron. Amen. Kung walang tao sa bansang Pilipinas, may pamumunuan ba si PBBM? Ano ang ginagawa ni PBBM bilang magulang ng bansa natin? Di ba puro kabutihan ang ginagawa niya na programa sa gobyerno? Ano ang ginagawa ng mga maiitim ang plano? Ibinabagsak yung pamumuno nung ginagawa niyang kabutihan sa sambayan ng Pilipino. Kaya nakakahabag yung mga sama ng sama na hindi naiintindihan yung pagsama na pinipilit ibagsak yung namumuno ng Republika ng Pilipinas. Ito talaga ng Panginoon Diyos yan. Lahat kung hindi makikiisa dyan, lahat kung hindi susunod sa ipinairal na alituntunin sa tao, dito pa lang sa mundo, aabot na tayo ng kahihiyan. Ano ang consequence, ano kahilili kung hindi sumusunod sa gobyerno? Pagdurusa, how much more sa pangalan ng isang Diyos na tunay na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan na magiging witness tayo ng Panginoon Diyos. Sino ho ba gumawa ng ebidensya ng banal na kasulatan? Kung walang ginawa ang Panginoon Diyos na ipinakilala niya yung kanyang sarili, yung kanyang kaluwalhatian sa atin, may itatayo ba ako na sasalitain ko sa mga nakakarinig? Kung walang gumawa ng banal na kasulatan, meron ba akong ipapangaral doon sa mga nakakarinig na isang Diyos na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan? May sasaksihan po ba tayo? Who is the author of the Holy Bible? Jesus Christ is the author and finisher of the Holy Bible. Who is the minister of our faith in the Holy Scripture? Kaya scripted na eh. Ginawa na ng Panginoon Diyos yung Holy Scripture na itatayo natin eh. One true God ang paniniwala. Ilan man tayong tawagin ng Panginoon Diyos na manggagaling sa silangan, kanluran, timog at hilaga, may tayo yung itinayo niyang templo, tayo yung itinayo niyang bahay niya na ang puno ng sambahayan niya, yung isang Diyos na tunay na si Kristo Jesus. Nasasaksihan natin na isang Diyos na tunay ang paniniwala natin. Ipinaghanda tayo ng tahanan sa langit, kaya naka-engage na ang Iglesia ng Bundok ng Sayon na bunga sa pagkapanganay. Kaya tayo naging bunga, tayo po ang mga saksi ng isang Diyos na tunay na nagpapatotoo na ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Sino nagpakilala ng ebidensya nito? Sino naghalal sa akin at nagbigay sa akin ng certification at waiver ng karapatan na itayo ko yung kanyang palatuntunan na ipinakilala sa buong mundo sa maraming mga bansa? Dahil isa lang ang pangalan na ibinigay sa silong ng mga langit na paniniwalaan natin para maligtas tayong lahat. Amen po tayo doon. Amen. Kaya ang mission pangaral ito sa maraming mga bansa at gawing alagad na maraming mga bansa na makakarinig Ang sabi sa atin ng tagapagligtas sa atin siya hanggang katapusan ng sanlibutan Mawawala ang lahat ng mga bagay, ngunit gatuldok o kunlit ng kanyang salita, mananatili magpakailan-kailan pa man. Naunawaan po natin? Amen. Kaya wala siya sa building. Wala siya sa paramihan ng tao. Kundi saan siya manarahan? Sa loob ninyo, sa puso natin. Amen po ba? Amen. Ito, babasahin ko yung bula na magaganap sa gumaganap doon sa mga isinilang sa Espiritu. Maghahari ang Panginoon Kristo sa puso't isip natin. Tayo sheep niya. Tayo tupa niya. Tayo pinapastulan niya. Naunawaan natin yung grammar.
tao yung pinapastulan niya. Who is the greatest shepherd? Shepherd. Jesus Christ is the greatest shepherd. Siya dakilang pastol. Naunawaan po ba natin yung ambag natin sa minamahal nating bansang Pilipinas? Na araw at gabi panalangin natin yung nangyayaring kaguluhan sa minamahal nating bansa. Bakit po? Kaya nangyayari yan, tila pangit. Ano po? Kasi titingalain tayo ng maraming bansa. Titingalain ng mga Pilipino. Kaya totoo sinasabi ni PBBM, darating yung panahon, proud tayo na pagsisigawan natin na ako'y Pilipino. Amen po ba? Amen. Nakagagala. Ito lang ang bansa na mapalad, na may sinasamba tayong Panginoon na iisang Diyos na tunay. Bansang Pilipinas lang ang may katuparan ng hula niyan. Amen po ba? Amen. Ano ang pangalan ng tunay na Body of Christ? Ano ang pangalan ng templo na pinag-aharian ng tagapagligtas? Mga iglesia yan, mga tao yan. Sino nag-organize doon sa mga tao na binigyan tayo ng isang selebrasyon? Ipinagtangi tayo ng huling panahon. Sino nag-iimbita sa atin? Ang Panginoong Jesucristo. Kung hindi ako itinayo sa harapan nyo, matidinig nyo po ba yung ipinakilala ng Panginoon Diyos na ebidensya na itinuturo ko sa nakakarinig? Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Kapag hindi natin siya kinilala dito sa balat ng lupa, hindi rin niya tayo kikilalain sa harapan ng mga anghel sa kalangitan. Kaya yung lalaking namumulod lang ng pangangailangan numasumpungan niya yung perlas iningatan niya yung perlas ibinenta niya lahat yung ari-arian niya at talagang iningatan niya yung perlas nung karunungan ng Panginoong Diyos sa kanyang puso Naunawaan natin yung talinghaga. Amen. Kaya tami, ito na lang ang pag-asa natin lahat Ang maligtas yung iisang kaluluwa natin. Kaya tayo yung umaawit ng mga bagong awitin na naka-engage sa langit Ang social media ang i-engage sa pangalan ng Jesucristo. Amen po ba? Dahil isa lang ang sambahayang itinayo na pinag-aharian ng Panginoong Jesucristo na hindi magwawakas. Basahin natin yung Revelation chapter 14 verse 1. Saan nakatayo ang kordero na nag-ahari? Doon sa inalis sa Ehipto. Yung lahi ng 12 ang kanang lahi ng mga Israel. Di po ba? Di ba yan yung inalis sa Ehipto? At ngayon tayo naman mga sasampalataya sa isang Diyos na tunay. Kaya tayo saksi ng Panginoon Diyos Pinakilala niya yung kanyang pagiging Diyos sa atin, yung kanyang kaluwalhatian, yung sinag ng kanyang larawan sa atin. Amen po ba? Amen. Puntahan natin sa Genesis, nung lalangin ng langit at lupa, nagsalita, ang Diyos ay nasa ibabaw ng tubig na pumapailang lang sa kalawakan. Di ba sa pamamagitan din ng salita, tayo maniligtas ngayon at matatransform at mako-convert? Amen po tayo doon. Amen. Ang inisip sa atin, kapayapaan, kapanatagan, mabuting kapalaran, hindi kaguluhan, hindi kasamaan. Kaya tignan niyo yung mga pumupunta sa kaguluhan. Walang kapayapaan Kaya ako, sumasampalataya ako pagdurusa ang aabutin ng mga lumalaban sa namumuno ng estado ng gobyerno At lagi kong pinapanalangin yung leader ng gobyerno natin Dahil ito yung pagmamahal natin sa minamahal nating bansa. Ito yung pagmamahal natin sa soberanya natin. Amen po tayo ron. Amen. Kung Pilipino tayo, mahal natin kapwa natin Pilipino. Sampalatayanan natin yung isang Diyos natin na si Jesucristo at nasa Kanya na ang pamamagitan at lahat, katuparan ng lahat ng mga bagay. Amen po ba? Liban doon, wala nang panggagalingang iba pa. Sino nagdalang ng langit at lupa? Di ba ang isang Diyos na tunay? Na kung wala ang Panginoong Jesucristo sa pasimula, wala tayong nakikitang langit. Kung walang namagitan sa tao, paano tayo mako-convert sa Panginoon Diyos?
Kaya maraming mga lumitaw na mga sinungaling na mga nangangaral na ginawa kapakinabangan ang pangangaral sa mga tao na biniktima na walang malay ang mga kanilang puso na daya. Di ba? Sa pasimula pa lang, dinaya na ni Satanas ang pinanggalingan ng tao, si Eva. Nabasa niyo po yan? Amen. Magsipag tayo mag-aral at magsaliksik sa banal na kasulatan sapagkat nalalaman natin at iniisip natin na pawang naandito lang sa banal na kasulatan ng kaligtasan ng mga kaluluwa po natin. Sang-ayon po tayo ron. Amen. Huwag natin lilimutin ang iisang Diyos na tunay, mapapahamak yung kaluluwa natin. Alam niyo yung mga lumimot sa Panginoon Diyos, nung alisin sila sa Ehipto, nilimot nila yung kapabalanghang ginawa ng Panginoon Diyos sa disyerto na lupain ng Ehipto nung naglakbay sila patungong Sinai. Nilimot nila eh. Kaya nabilang yung naligtas na sumampalataya sa Panginoon Diyos 144,000. O eto, nadidinig niyo yung katotohanan na gumawa na naman ng kapabalangan para ilapit tayo sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng iisang Diyos na tunay na si Jesucristo. Nagpakilala ang Panginoon Diyos, naghayag siya sa atin para maligtas tayo. Walang ibang Diyos kundi ang Panginoong Jesucristo ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Kung hindi na magitan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, makakaunawa ba tayo at malalaman natin ngayon para maligtas tayo? Pakibasa natin sa aklat ng Juan yan. 1 John chapter 5. Amen. Nandiyan yung kaalaman sa Panginoong Jesucristo natin, masusumpungan yung kaalaman at karunungan at pagkaunawa, pag-asa at kagalakan at kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Alam nyo, nagagalak ako November 16. That is the birth of our flesh. Pero naka-engage na sa spiritual na kaarawan. Iisa lang ang pagiging engaged ng bundok ng Sayon, kaarawan ng Panginoong Jesucristo na itinangi. Panahon ng pagsamba, na iisang espiritu lang ang pagsamba natin, iisang paniniwala, iisang bautismo ang tinanggap natin, ipinagkaloob sa atin ng iisang Diyos na tunay sa pamamagitan ng Jesucristo. Naka-engage tayong lahat sa langit. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin kung paano tayo ma-engage sa Panginoong Jesucristo. Faith! Paniniwala. Huwag natin ipagpapalit sa mga bagay na nabubulok. Huwag natin ipagpapalit sa mga bagay na nakikita natin sa mundo. Huwag natin ipagpapalit sa mga posisyon at karangalan sa mundo. Ang paniniwala. Amen po ba? Amen. Dahil napaka-pangalim na itong huling panahon. Ito yung panahon na sinabi ng Panginoong Jesucristo sa mga banal na apostol na ang makakaunawa ay yung pagkakalooban ng habag at awa. Naunawaan po natin. Amen. Kaya introduction pa lang, lahat ng pinagtutubos paroroon sa bundok ng Sayon na nag-aawitan Tanging yun lang makikiisa dito ang nakakabibigyan ng pagkaunawa sa pag-aawitan ng bagong awitin There is no God like thee above the heaven and the earth. Amen po tayo ron. Amen. Amen. Hanapin natin. Subaybayan natin yung hula ni Propeta Micah, hula ni Propeta Isaias. Kung paano nakita ng mga genius man kung saan isisilang ang tagapagligtas sa Bethlehem, ginamit nilang pattern at basihan ang hula ni Propeta Micah. At ngayon, sa huling panahon, gamitin natin pattern yung hula ni Propeta Isaias. Sino ho ba nagsalita kay Propeta Isaias? Di ho ba ang Panginoon Diyos? Sinabi sa kanya, magbibigay ng tanda sa pagdiriwang natin, na isa lang ang doktrina at bautismo nating lahat. Sapagkat ang Panginoon ay magbibigay sa inyo ng tanda, isang babae magsisilang ng isang sanggol na lalaki na tatawagin Emmanuel, sumasa atin ang Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. O di sa pamamagitan ng Jesucristo, sumasa atin siya sa kalagitnaan natin sa pamamagitan ng ebidensya na nasulat sa banal na kasulatan. Kung walang gumawa ng katotohanan, may masusulat ba sa banal na kasulatan? Amen po ba? Amen. At yung mga sinungaling na nangangaral ngayon, pararatingan na ng kasuklam-suklam na kahihiyan. Bakit po? Nagpakilala ang Panginoon Diyos. Inilihim ng mga nangangaral ng larawan ng Diyos. Ikinahiya ng mga nangangaral na ang Diyos ay Espiritu.
O di ikahihiya na rin yung mga maraming pastor ngayon. Sa langit, sa harapan ng mga anghel sa langit, kinahiya nila ang Diyos na Espiritu, pinusong nila. Saan ipinagpalit? Sa pakinabang. Gumanda ang buhay, akala nila, maganda na ang buhay nila. Pero pinusong ang Panginoon Diyos. Sa pamamagitan ng papalong pinusong ang Diyos sa Espiritu, hindi nila ipinangaral na ang Diyos sa Espiritu. Amen po ba? Amen. Nag-fabricate sila ng mga gandang aral. Naunawaan po natin, tingnan nyo yung templo ng Panginoong Diyos. Babasahin ko ito, ha? Unawain po natin yung hula na magaganap sa iyo, sa akin. Naka-engage yung gaganap dito eh. Kaya yung kaarawan ko, yung birth ko eh, naka-engage sa Panginoong Kristo eh. Jesus Christ is the birth of Christ of our faith. Ang Panginoong Kristo ang naghanda ng pagdiriwang natin eh. Siya nag-assembly sa atin eh. Saan naka-engage yung birth ko? Yung birthday ko ngayon? Isa lang ang birthday ng sambahayan ng Panginoon Diyos ha. Isa lang ang kaarawan natin lahat. Meron bang division? Wala po ha. Walang division ito. Walang denomination ito. Kaya nagagalak ako na binigyan ako ng mabuting kapalaran. Binigyan ako ng maraming kaarawan. Na yung kaarawan ko ngayon nakatayo ako sa kaarawan ng Panginoon Diyos na siya nagtangay nitong huling panahon Jesus Christ is the Lord of Sabbath. Naunawaan po natin ang Panginoong Kristo ang Panginoon ng Sabat, pagliligtas. Kaya hindi ko paniniwalaan natin ito, ma-engage ka. Sandali, kapatid. Huwag mong interesin nyo, ma-engage tayo sa meta. Ang engage natin, ma-engage tayo sa Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Amen. Dahil ang lahat ng luhod, iluluhod sa pangalan ng Kristo at sasabihin, iisang Diyos na tunay. Amen po ba? Amen. Hitik na hitik sa karunungan, hitik na hitik sa kaalaman ng banal na kasulatan. Nagparating si Satanas na maraming mga deceiver pastors. Ginamit sa mga temporaryong bagay ang pangangaral. Maraming nadaya, maraming nailigaw. Babala na rin sa atin itong mga tunay na iglesia. Kaya maraming lumitaw na mga hidwang pananampalataya Maraming ginamit ng Diablo na mga mangangaral ngayon. Meron ba kayo napapanood sa Facebook o sa YouTube na meron pang nanguhula sa bansa ng Pilipinas? Sinabi na nga ng Panginoon Diyos yung magaganap sa Pilipinas. Hinuhulaan pa niya yung Pilipinas. Ano ba? Isasagawa ng Panginoon Diyos sa Pilipinas. Dito siya luluwalatiin ng mga iglesia na ang Diyos ay Espiritu, nasaksi tayo ng iisang Diyos na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Tayo po ang hinahanap ng ating Ama na sasamba sa Kanya. Amen po ba? Amen. Kaya meron tayong tagapamagitan para makilala natin ang iisang Diyos na paniniwalaan natin buhat sa pasimula hanggang sa wakas ng lupa. Agree tayo ron? Amen. Amen. Follow tayo doon. Nasa inyo yung kalayaan nito. Huwag tayo masumpungan na sa huli magiging ipokrito tayo. Amen po ba? Amen. Amen. Yung nakalagay doon sa Pilipos chapter 2 verse 5 and 6, ang sabi ron, magsikuha rin naman kayo ng pag-iisip na ito'y nakit Kristo Jesus. Bagamat siya tunay na Diyos, tinubad niya yung pagiging Diyos niya at pinaglingkuran niya yung mga tao. Amen po ba tayo? Amen. Magpasakop tayo sa iisang Diyos na tunay sa pamamagitan ni Kristo. Magpatotoo tayo na ang Diyos na sinasamba natin ay Espiritu na walang ikinahihiya. Amen po tayo ron. Amen. Tingnan niyo yung mga karaming pastor, karaming nakakaral, ikinahihiya ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos Kaya nanilipugo ang Panginoon Diyos, kaya dumadating na yung malalakas na kalamidad Salamat at purihin ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Kristo dahil nakalipas sa atin at nalagpasan natin yung pagsubok sa malalakas na kalamidad, yung nakalipas na
bagyong Yuan na halos talagang napakalakas ng signal, yung bagyong Lino, yung dumaan sa Cebu, Tino. Naunawaan niyo po ba? Maging ang mga nilikha ng Panginoon Diyos ay ginagamit na proteksyon sa tao. Ang Sierra Madre, ang pasalamatan natin ng Panginoon Diyos na nilikha ng langit at lupa dahil siyang may kalooban yan. Para tayo ay magkaroon ng proteksyon sa mga malalakas na kalamidad na nilikhain niya na magbibigay ng babala at paalala sa tao. Amen po ba? Amen. Pakibasa nga po natin yung Romans chapter 12 verse 1 and 2. Yung lahat ng nagsikuhat sa sampalataya sa pag-iisip ng iisang Diyos na tunay na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Na mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli, saksi tayo ng iisang Diyos na tunay. In the beginning, ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Pakibasa nga po natin yan. Kaya nga mga kapatid, pinamamanhin ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang patunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Purihin ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo sa pagkabuhay na maguli, sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ano sabi? Magsipabuhay tayo ng bagong pag-iisip, ng buhay ang pagsamba, dahil ang Diyos ni Father Abraham, ni Jacob at ni Isaac, Diyos na buhay hanggang wakas ng lupa. Amen po tayo ron. Amen. Pagbabago lang ang pag-iisip natin kung paniniwalaan natin ng iisang Diyos na tunay, ang Panginoong Jesucristo na Espiritu eh. Amen po ba? Amen. Subukan nyo doon sa mga hindi pa sumasampalataya, wala pa pag-iisip ng tagapagligtas. Hindi pa bago ang pag-iisip. Hindi buhay ang pagsamba. Kaya ano sabi sa ating lahat? In Hebrews chapter 12 verse 22, dadapwat nakasilapit na kayo sa banal na bundok ng Sion, sa bayan ng Diyos na buhay, ang pangkahalatang pagpupulong ng mga iglesia na bunga sa pagkapanganay, pinagiging ganap sa paniniwala na nakatala sa langit ang pagsamba, na ang pagsamba ng bundok ng Sion ay buhay na pagsamba. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung mga pinagiging ganap at binago ang pag-iisip? Mga nakabihis ng katwiran ng tanda ng patotoo, ipinamumuhay yung tanda ng patotoo na ang Diyos ay Espiritu. Namapasdan tayo sa langit ng Panginoong Jesucristo nadidinig yung pag-aawitan natin ng bagong awitin na pinagtutubos niya Nagpapasalamat tayo sa pangalan ng Jesucristo kaya tayo umaawit ng bagong awitin. Yung mga pinagtutubos, magsiparong nag-aawitan sa bundok ng Zion. Sino yung divine protection natin? Sino yung dominyo na nakatalokbong sa atin? Di ba? That is the Almighty God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Di ba siya yung divine protection natin na kumakalandong sa atin, yung kumukulandong sa atin, yung nakatalokbong sa atin? Yung katwiran ng tanda ng patotoo ng iisang Diyos na tunay na lumikha ng langit at lupa ang pagsamba natin. Amen. Di ba tayo ang may dominion of God? God is agape. God is love all over the nation in the seven continent. Do you believe that, the word of God, people of God? Amen. Naunawaan natin yung pagsamba sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Chapter 12, verse 1 and 2. Huwag kayong magsiayon sa sanlibutan. Bakit pinagbabawal sa atin na huwag tayong makiayon sa sanlibutan? Dahil ang mga taga-sanlibutan, ang hinahanap, puro nabubulok na bagay. Amen. Nakita nyo yung dumaang Yuan, yung dumaang bagyong
Lino sa Cebu, nagpatong-patong ang mamahaling sasakyan, ang mga bahay, bubukan na lang ang nakalitaw. Kaya nag-rescue ang leadership ng gobyerno ng ating soberanya para kukupin yung mga sambayan ng Pilipino at ayudahan ng pagkain at pangangalakan upang makapawi sa naranasan nilang kalamidad na dumating doon sa kanilang probinsya. Amen. Naunawaan natin yung panunungkulan ng presidente ng bansa ng Pilipinas. Doon sa mga greedy, hindi naunawaan yan eh. Dahil ang hinahanap ng mga greedy, posisyon at karanganan, pilit na kinaiingitan ang itinalaga ng Panginoon Diyos na pamuno sa sambayan natin, sa bansa natin. Ano karakter ni Satan? Inggitero si Satan eh. Lumuklok siya sa templo ng Panginoon Diyos. Nilihim niya kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Dinaya niya tao. Maliwanag sa atin po. Amen. Okay. Hindi na bago yung mga politisyan na yan eh. Hindi na bago. Bakit nasabi kong hindi bago? Way back in the name of our Lord Jesus Christ na magpasan siya ng krus. Di ba maraming oposisyon? Pinahirapan siya, minura siya, nilait siya, nilibak siya, pinagtawanan siya, kinutya siya, hanggang sa magdusa siya sa krus, hanggang kamatayan, na hindi nasumpungan ng kasalanan yung isang Diyos na sasampahin natin sa Espiritu at katotohanan, hanggang sa nahayag ang larawan ng Diyos na Espiritu. Nasaan yung oposisyon? Sa panahon ng ginawa ng tagapagligtas natin yung karakter na walang hanggan, yung ebidensya. Naunawaan natin yung ebidensya na naririnig nyo sa labi ko, pinapahayag ko sa buong mundo para marinig natin ito at wala tayong maging dahilan na hindi natin narinig ang larawan ng pagka-Diyos, ng tunay na Diyos na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Narinig po natin. Isa lang ang word of engagement. Salvation. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Go to heaven. Naunawaan natin yung word of engagement. Saan ginagamit? Sa kaligtasan ng kaluluwa natin. Hindi sa pangangalakan natin sa social media. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin na nahayag ang Diyos ay pag-ibig. Walang nakapaloob na anumang bahagi ng pangangalakal, kundi naghahayag ng katotohanan upang maligtas yung mga kaluluwa natin at yung buong pamilya natin dahil mapanganib ang huling panahon ng pagparito ng iisang Diyos na tunay na magsasapil, magdudusa ang sino bang makarinig na hindi makikipag-ugnayan sa isang Diyos na tunay na si Kristo Jesus. Amen po tayo ron. Amen. Na ang lahat ng tuhod ay iluluhod sa isang pangalang Jesucristo. Sa silong ng mga langit, walang masusubong ang ibang pangalan, kundi sa pangalan ng Jesucristo ang kaligtasan ng paniniwala nating lahat. Kaya itong mga nangaral na inilihim ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos para halatingan pa sila ng sumpa hanggang sa kanilang mga angkan at lahi. Inilihim nila ang kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Kaya itong mga lumalaban sa pamumuno ni PBBM na itinalaga ng Panginoon Diyos, hindi sila sa namumuno lumalaban, kundi sa Panginoon Diyos na nagtalaga ng presidente na nang-iingat ng soberanya ng ating minamahal na bansang Pilipinas. In the history ng ating minamahal na bansa, meron bang mga presidenteng nakalipas na nakipaglaban sa higanting China, kundi si Presidente Bongbong Marcos ang nakikipaglaban sa kapayapaan sa higanting bansang Pilipinas, sa higanting China. Amen. Nakita niyo ba kung paano gusto tayong apihin ang bansang China? Nakikipag-gyera si PBBM doon sa presidente ng China. Sino itong mga kritisismo nito? Para ibagsak ang presidente ng Pilipinas, may nagtalaga dyan. Ano mangyayari doon sa mga lumalaban? Sa nagtalaga. Hindi naman doon sa itinalaga sila lumalaban, doon sa nagtalaga. Sino nagtalaga kay PBBM? Di ba't kalooban ng Panginoong Jesucristo lahat yan? Nabasa natin doon sa Aklat ng Roma, chapter 13, verse
1 and 2, pasakop kayo sa namiminuno ng inyong bansa. Amen po ba? Yung hindi nagpapasakop, lumalaban sa Panginoon Diyos. Saan sumalansang? Sa Panginoon Diyos. Ano ang kahalili? Kahihiyan, pagdurusa. Hintayin natin, matatapos din yung mga rally-rally na yan eh. Lilipas yan eh. Ang masakit, magpapababa na lang madiin na batas ang gobyerno. Napakarami na mga nangliti ko sa presidente natin eh, mga sikat na mga tanyag na mga opisyal ng gobyerno. Nakaya ba nilang ibagsak? Nakaya ba nilang ibagsak? Hanggat may nananalangin sa minamahal nating bansang Pilipinas na may relasyon na naka-engage sa langit, magaganap at isasagawa ng Panginoon Diyos ang kahihiyan sa lahat ng mga hindi na pasasakop sa tinalaga niyang presidente ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Amen po ba? Amen. Ito yung ebidensya, nakasulat na, sinulat ni Apostol Pablo sa mga iglesia sa taga-Rome. O di napasakop yung mga iglesia doon sa namiminuno sa Roma. Amen po ba? Amen. Hanggang pinatay nga yung mga banal na apostol ng mga oposisyon ng Panginoong Jesucristo na ayaw ipangalan yung patotoo na ang Diyos ay Espiritu eh. Pinagpapatay yung mga apostol. Dapat na ba katakutan yung pumapatay? O dapat katakutan yung may kapangyarihang magbulig sa impyerno ng pagdurusa? Sino bang natatakot sa hukom ng mga hukom? Binibigyan ng buhay na walang hanggan ng hukom ng mga hukom. Sang-ayon po tayo ron. Amen. Karapatan nyo yan eh. Hindi kami tinawag para akitin lang kayo. Tinawag kami para ihayag ang iisang Diyos na tunay na sasambahin natin para maligtas tayong lahat. Naunawaan po natin, yun natin dinig niyo sa social media. Amen. Sa 7 kontinente, ibinong-voice out ito na walang bayan. Wala kayong magiging issue dito. Katangi-tangi ang banal na bundok na sayo na bunga sa pagkapanganay. Galing sa sinapupunan ng salita ng Panginoon Diyos ang bundok na sayo, nakatala na sa langit, naka-engage. Naunawaan natin yung may relasyon sa tagapagligtas, naka-engage sa langit. Tanongin niyo yung pastor nyo, nung naka-engage may religion nyo. Pagka hindi naka-engage sa langit dyan, takasan nyo na yung pastor nyo. Amen po ba? Amen. O eto, sa kalooban ng Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesucristo, inambag namin sa minamahal nating bansang Pilipinas ang magaganap. Sino magsasagawa na ipakikilala at titingalain ng maraming malalaking bansa ang bansang Pilipinas? Di ba ang Panginoon Diyos din ang magsasagawa nito? Siya magpapakilala nito sa lahat ng mga iglesia na makakarinig. Nasasampalataya tayo, magiging kumplihan natin ang iisang Diyos na tunay na si Jesucristo. Magiging kalungan natin siya. Pagparito niya, sino may dala-dala ng gantimpala? Kung ano yung larawan niya, gayon din ang magiging larawan natin. Sinabi sa iyo yun, ang linaw, in Roma chapter 8, verse 29 up to 30. In book of 1 of John chapter 4, verse 17, upang sa pagparito niya, yung mamunting kawan, hindi tayo mapahiya. At lahat ng nag-iintay at nagbabantay sa kanya, hindi nagkakasala. Amen po tayo ron. Amen. Kaya lahat ng na-open ngayon, nasa ilalim ng kasalanan ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ito yung ambag natin sa bansang Pilipinas. Kung mahal natin ang mahal nating bansang Pilipinas eh. Hanggang ngayon si PBBM nakikibaka sa higanting bansang China. Ang bansang Pilipinas na aping bansa at slave na bansa, titingalain ng malalaking bansa. Why? Pag-aralan natin, saliksikin natin yung sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias. Dito luluwalhatiin ang Diyos ng Israel. Dito luluwalhatiin ang Diyos na buhay ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob ng tunay na mga iglesia na magpapatotoo na ang Diyos na sinasamba natin, Espiritu, buwan sa pasimula hanggang sa wakas ng lupa. Kaya ang sabi ng tagapagligtas, I am the same, yesterday, today, and forever. Ako ang pasimula, ako ang una, ako ang wakas. Do you believe that? Amen. Amen.
The supreme God is Spirit forever and ever in the beginning up to the last days. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya nagagalak ako dahil yung kaarawan ko ngayon, naka-engage na sa isang Diyos na tunay sa pangalan ng Jesucristo, na siya lang ang sinasampalatayanan ko, tinatanyag ko yung karangalan at yung kaluwalhatian at kadakilaan niya sa mga may pandinig. Amen po ba? Kung nakatayo man ako sa harapan nyo, isa na lang ang tinataglay kong buhay, yung espiritu na nananahan sa puso't isip ko, taglay-taglay ko ang espiritong nagbibigay ng buhay sa puso't isip ko. Amen po ba? Amen. Ito yung regalo ko naman sa kapwa-tao ko. That is the day of the Lord. Hindi ako naghihintay ng regalo sa inyo, kundi ako ang magbibigay ng regalo na ibinigay sa atin ng tagapagligtas natin. Buhay na walang hanggan. Woo! We thank you, Lord God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Nakagagalak po kung paano kung niregaluhan ng tagapagligtas natin. Nagawa ko rin irigalo ko sa kapwa-tao ko yung God is love. God is love your neighborhood. Naunawaan po natin, hindi material yung iniririgalo ko. Kung paano akong tumanggap ng regalo ng buhay na walang hanggan, iniririgalo ko sa kapwa ko tao. Kaya kung marinig natin, ang hinahanap ng Panginoon sa atin, yung magpasakop tayo sa Kanya. Makipagsangunian tayo sa Kanya. Makipag-ugnayan tayo sa Kanya upang huwag tayo mapahamak sa mundong ito. Amen po ba? Amen. Kaya pananampalataya ko, araw at gabi, dinadalangin ko ang minamahal nating bansang Pilipinas. Nakapaloob na din yung pagmamahal ko sa kapwa ko Pilipino. Amen po ba? Amen. Kung paano ko niregaluhan ng isang Diyos na tunay na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. The day of the Lord is the celebration of holy. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the Lord of Sabbath. Nakagagala po itong celebration itinangay sa atin. Last day celebration, the greatest celebration. That is the first fruit of the Holy Spirit. Tayo ang pangunahing bunga ng pagkabuhay na magmuli sa muli niyang pagpalito. Tayo ang babalikan niya. In Book of Isaiah chapter 52 verse 7 and 8. Pakibasa po natin yan. Pakimeditate natin yan day and night. Para sumagana tayo sa pananampalataya, tatyak natin yung buhay na walang hanggan na kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Amen po ba? Amen. Sa sino mang mag-a-apply nito, ang sinabi sa ating bilin, hindi na mawawalay sa labi ng mga anak at apo natin yung salita. Mananahan sa puso natin yan. Amen po ba? Amen. Kaya magsipagbago tayo ng pag-iisip na ito ay nasa Panginoong Jesucristo. Ano po? Ipamuhay natin yung patotoo. Nandiyo sa Espiritu. Huwag tayo makigaya sa sanlibutan. Huwag tayo makiayos sa sanlibutan. Ang hinahanap ng mga taga-sanlibutan puro mga bagay na nabubulok. Mga bagay na lumilipas at nawawala ng kabuluhan. Nakita niyo, halimbawa, dumating yung kalamitan inaanod na lang yung mamahaling sasakyan. Yung mga bahay, wala ng value. Bubong na lang ang nakalitaw. Ano sabi ng mga tao? Tawag ng tawag sa Panginoon. Ito, nadidinig-tinig niya ngayon. Ang hinahanap ng Panginoon yung magpasakop tayo sa Kanya. Amen po ba? Amen. Sa isang Diyos na tunay tayo magpasakop, hindi sa akin na nagtuturo na naririnig nyo. Amen po ba? Amen. At ako din napasasakop sa hula ng mga banal na propeta. Ginaganap ko ito ng may katapatan na wala akong kinahihiyan na ang Diyos natin ay Espiritu. Buhat sa pasimula. Tinahayag naman yung ebidensya na ang Diyos nung lalaki ng langit at lupa nung magsalita ang Diyos pumapailang lang sa kalawakan ng sangkalangitan na Espiritu. Amen po tayo ron. Amen. Ito yung hula, babasahin ko. Magaganap sa atin yung hula Siya nag-a-apply ng hula, magaganap sa atin. At yung mga binago pag-iisip, hindi yung maayon tayo sa sanlibutan. Amen po ba? Amen. Pagsikuha tayo ng pag-iisip na ito, nasa ating isang Diyos na tagapagligtas na sa Jesucristo. Amen po ba? Amen. Para mabago yung mindset ng ating paniniwala. Amen po ba? Amen.
Bawat tinawag sa aking pangalan, naunawaan po natin, bawat tinawag sa aking pangalan ay yaong aking nilikha, ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo aking ginawa. Ito, ang liwanag Sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias oo aking ginawa. Yung bawat tinawag sa pangalan ko, ay nilikha ko ayon sa aking kaluwalhatian. Nakilala niyo yung larawan ng bundok ng Sayon? Ginawa ng Panginoon Diyos, sinikap niya ito. Amen. Woo! The God Almighty, the Supreme God, created the heaven and the earth in the beginning. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Nakilala niyo po ang larawan ng isang Diyos na tunay, na sinasamba ng tunay na iglesia, na dito magaganap sa pulo ng mga dagat na luluwalhati ng Diyos na buhay ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob, na ang sumasamba ay buhay na pagsamba. Amen. Ang sinasamba natin Diyos ng ating mga ninunoy, Diyos na buhay forever and ever. Hindi patay ang Diyos ng bundok ng Sayon. Buhay na buhay ang Diyos ng bundok ng Sayon. Hanggang sa marinig nyo ang tinig niya na nanggagaling sa banal ng bundok ng Sayon. Nilikha niya ayon sa kanyang sariling wangis at ginawa niya sa kanyang mga gawa ang bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Hindi literal na bundok ito, kundi ito'y mga tao makakarinig ng tinig ng tagapagligtas na paniniwalaan natin na tayo'y pinipisan niya na ng kanyang tinig at salita na paniniwalaan at pasasakop na tayo, magkakaroon na tayo ng spirit of submission sa isang Diyos na tunay, na sasambahin po natin sa espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po itong itinangin sa ating panahon ng pagsamba. Naka-engage tayo sa isang Diyos na tunay, na haring ng mga hari at hukom ng mga hukom na tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Kaya ako'y sumasampalataya na hindi matitinag ang subaranya ng Bansang Pilipinas Bakit po? Dahil dito iniisip at ipinanumpa ng Panginoon Diyos na pagtitibayin niya yung salita doon sa mga iglesia na gaganap at magbabalik na maraming karangalan at kadakilaan at kaluwalhatian sa pangalan ng Jesucristo, na sasambahin natin ang iisang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin yung pagsamba ng bundok ng Sayon buhay ang pagsamba. Ang daming organisasyon ngayon patay ang pagsamba. Bakit po patay ang pagsamba? Hindi nila sinasamba ang Diyos sa Espiritu. Amen po ba? Amen. O di mo patay, nonsense. Kaya mananagot pa yung mga magagandang organisasyon hindi naman pagandahan ng building ang pagsamba. Ang pagsamba, pagkilala sa isang Diyos na tunay. Ito, dadating pa tayo dyan. Maunawaan niyo po itong laro. Nilikha, bawat tinawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. O sino nag-anyo sa'yo? Sino nag-anyo sa akin? Ano larawan nung nag-anyo sa akin? Ang pagkilala natin. Espiritu. Amen. O ano paggawa sa atin? Ano pag-anyo sa atin? Di ko ang nagsubo sa akin ng Espiritu. Di Espiritu rin ako pagpalito ng Panginoon Diyos. Amen. Sa pangalan ng Jesucristo na ating sasampalatayanan. Amen po tayo ron. Amen. Ngayon, kung hindi natin ipamumuhay ito, ay wala tayong iniintay na pag-asa na maging katulad niya tayo. Maliwanag po sa atin. Amen. Common sense. Naunawaan natin ang pagsamba sa Diyos na buhay. Buhay na buhay ang karunungan. Nagmamanifestation. Yung karunungan, yung presensya. Amen po? Amen. Mapisa ng lahat na bansa at magtulong ang mga bayan. Sino sa gitna nila ang makapagpapahayag sino sa gitna nila ang makapagpapahayag nito at makapagpapakita sa amin ng mga dating bagay. Dalhin nila ang kanilang mga saksi upang sila'y mapatotohanan o dinggin nila at magsabi katotohanan nga. Ito, naunawaan natin yung pinapasa ko na narinig yung ebidensya.
Sino ang nagpakilala ng ebidensya na nasulat sa banal na kasulatan? Wala namang ibang gagawa ng ebidensya sa banal na kasulatan kundi ang Diyos na tunay na buhat sa pasimula ng magsalita ay nilikha ang langit at lupa. Amen po tayo doon. Amen. Kaya pati yung mga antikristo nakakaral, hindi batay doon sa hula Kaya pananagutan din natin sa isang Diyos na lumikha ng langit at lupa, hindi nila niluwalhati Amen po ba? Amen. Ito, ang bundok na sayon, hindi lang ng Panginoon Diyos upang luwalhatiin natin ang isang Diyos na tunay na Espiritu. Saksi niya tayo. Naunawaan natin yung mga saksi, yung bundok na sayon, nilikha niya ayon sa kanyang kaluwalhatian at inanyuan niya tayo ayon sa kanyang larawan na tayo'y kanyang gawa. Amen po tayo noon. Amen. Kaya maraming organisasyon si Satanas, patay ang pagsamba O tignan nyo, katangi-tangi ang bundok na sayo, nabuhay ang pagsamba na nakatala na sa langit, naka-engage sa langit. May iniintay na, dahil sa pagpalito ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo kung ano larawan nung nagsagawa sa atin ng paniniwala, gayon din niya tayo nilikha, gayon ang magiging larawan natin. Di ba nakawangis? Kung ang Diyos ay Espiritu, pagparito niya, tayo nilalangat, inanyuan niya, nakawangis niya, o di magiging katulad niya tayo. Di naka-engage tayo dun sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma na katulad nating nagbabantay din ng pagparito ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo babamo na yung mga nakatulog. O di nakarelated na naka-engage tayo dun sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 16. Amen po ba? Amen. Sa paniniwala nananasa puso't isip natin ang iisang Diyos na tunay na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. That is the birth of Christ. Gano'n man karami tawagin ng tagapagligtas natin. Iisa lang yung birth of Christ ng kaarawan natin lahat. Iisa lang yung pagsilak natin na pagiging born of God natin sa Espiritu at Espiritu. Ang ipinanganak ng laman ay laman nga. Ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Kapag hindi natin pinaniwalaan ito, hindi mananahan ng Espiritu ang karunungan sa puso't isip natin. Nakita niyo pinanganak sa laman, laman nga, lumilipas, bumabalik sa lupa. Pero yung isinilang sa Espiritu at Espiritu, buhay ang pagsamba. May iniintay na maging kawamis tayo ng iisang Diyos na tunay, buhat sa pasimula ng likhain ng langit at lupa. Maliwanag sa sikat ng araw, ng bundok ng sayon. Nilalang ng Panginoon Diyos na kawamis niya. Nangyari sa atin yung Genesis chapter 1 verse 26. Amen po ba? Amen. Likhain natin ang tao na kawamis natin. Naganap po ba? Amen. In Ephesians chapter 2 verse 10. Hindi sa ating mga pag-iisip hindi sa ating mga gawa, kundi sa pamamagitan ng Jesucristo, nilalang niya tayo, kawamis niya. Amen po ba? Amen. O, tignan nyo, naka-engage tayo pagpasok natin sa in the beginning in book of Genesis chapter 1 verse 26 up to Ephesians 2:10. Hindi sa pag-iisip ng tao, hindi sa pag-iisip natin bilang tao na sa mga gawa natin tayo bumabatay, kundi sa ipinakilala ng Panginoon Diyos yung sinag ng kanyang kaluwalhatian at sinag ng kanyang arangalan at kadakilaan. Amen po ba? Amen. Ano sabi ng Panginoon? Kayo ang mga saksi ko. Ako ang Diyos niyo, walang ibang Diyos liban sa akin. Ako'y ako ka. Amen po ba tayo ron? Amen. Kaya ibilin na natin ito sa mga anak natin, ituro na natin, ano po? Para makasama natin sa heaven, naka-engage sa heaven. Amen po ba? Amen. Mapisa ng lahat na bansa. Tingnan mo, maipon ng lahat ng mga bansa sa isang katuwiran na ibinigay sa ating pinakatanda. Na kapag nagdiriwang tayo, kaaya-ayang pagdiriwang, naka-engage tayo sa heaven. Naka-engage tayo sa isang Diyos na tunay sa pangalan ng Jesucristo. Kanino mang pangalan, wala lang tayo masusumpungan, kundi sa pangalan ng Jesucristo, masusumpungan natin ang pag-asa ng kaligtasan natin at buhay na walang hanggan. Amen po tayo ron. Amen. Naka-specific, naka-identify. Dito lang sa bundok na sayon nyo natin ito. Amen po ba? Amen. Kayo ay aking mga saksi. Sino nagsabi kay Propeta Isaias? Ang Panginoon Diyos. Maunawaan po natin. Amen.
Sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili upang inyong malaman at magsipaniwala kayo sa akin at inyong matalastas at inyong maunawa na ako nga, walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkaroon man pagkatapos ko. Walang ibang Diyos na inanyuan, di man sa Kanya, buhat ng pasimula nung lalangin niya langit at lupa. Di maliwanag sa sikat ng araw na ang ibinibigay sa ating pagkaunawa ang Diyos buhat sa pasimula ay Espiritu ang tagsamba. Amen po ba? Nakagagalap po itong naka-engage sa Panginoong Jesucristo. Iisang engagement lang ang body of Christ eh. Iisa lang ang nagkaloob sa atin. Kung pwede bang magkaroon pa ng diminasyon? Iisa lang ang katawan eh. Iisa lang ang iglesia. Iisa lang ang doktrina. Iisa lang ang bautismo. Pasasakot tayo sa pag-iisip ng tagapagligtas natin. Bautismonado tayo eh. Iisa lang yung nagkaloob sa atin ang buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Ano sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias? Kayo'y aking mga saksi. Sino nagpapatunay nito? Na ang bundok ng Sion, sinasaksihan ng Panginoong Jesucristo ngayon. Kaya yung mga ordinasyado, mga celebrity at mga sikat na relihiyon, nakakalungkot na po eh. Bakit na nalulungkot ako? Tanungin niyo yung pastor niyo kung naka-engage ba sa heaven niya. Hindi pa damihan, hindi pa gandahan ng building. Ang kaligtasan may patotoong pinaniniwalaan. Amen po ba? Amen. 1 John chapter 5 verse 9, 10, 11, 12 up to 13. Pakisubaybayan nyo kami, pakibasa natin yung ebidensya. Dahil ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo ang nagpakilala ng ebidensya nung narinig nyo sa nabi ko. Amen po ba? Amen. Kaligtasan ng buong pamilya natin ito. Kaya galak na galak yung puso ko dahil naka-engage na yung aking lakad sa mundo eh. Naka-engage na sa isang Diyos na paniniwalaan natin eh, na nakatala sa langit eh. Registered na sa langit ang bundok ng Sion. Amen po ba? Amen. At hindi literal na bagay itong bundok ng Sion. Hindi literal na bundok ito. Paniniwala, inilagay ang kaligtasan ng bawat isa. Saan mananahan ang katwiran ng tagapagligtas? Sa puso't isip ng nakakarinig. Hindi sa building. Matidinig ito sa social media, the 7th continent, all over the nation. God is love forever and ever. Amen po tayo doon. Amen. Kaya binigyan tayo ng kalayaan lahat. Binigyan tayo ng karapatan lahat doon sa mga may pantinig eh. Pero naunawaan natin na wala akong iginahiya na iyahayag ko ang larawan ng Diyos na Espiritu eh. Naninindigan po ako sa hula ng mga banal na propeta. Wala akong ikinahiya. Kilala ng Panginoon Diyos yung may patotoo na pinapananal yung kanyang sinag ng kaluwalhatian. Sang-ayon kayo ron? Amen. Basahin natin si Timoteo. Wala siyang ikinahiya bilang katiwala ng ministeryo. Saan siya humihingi ng karunungan at nakaalaman ng tibay at tatag ng tapang sa isang Diyos na tunay sa pangalan ni Jesucristo. Amen po ba? Amen. Kaya ako'y nananalig at sumasampalataya sa isang Diyos na tunay na ang ambag ng bundok na Sion sa soberanya ng Pilipinas, itinitiwala natin sa isang Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan na ang tagapagligtas ang mamamagitan sa mga oposisyon ng ating soberanya. Ang tataas ng posisyon, mga sikat sa estado ng gobyerno. Pero where is your love in the Philippines? Nasaan yung pag-ibig sa Pilipinas? Sa isang hamak at magmangat mahinang tao at dukhang tao, eto, nadinig nyo, boldness, yung pagmamahal ko sa soberanya ng ating minamahal na bansang Pilipinas, napasasakop ako sa liderato ng Estado ng bansang Pilipinas
Idinadalangin ko ang kanyang pamumuno na patnubayan siya ng isang Diyos na tunay, na niluluwalhati at dinadakila natin, na pinararangalan natin bilang mga saksi tapat na ang Diyos ay Espiritu na walang ikinahihiya, na idinadalangin ko ang buong sambahayan ng Marcos leadership at yung mga leader ng mga estado ng gobyerno natin ay matransform at magkaroon ng pagbabago ang mga pag-iisip upang magkaroon ng espiritu ng pagmamalasakit at pagmahal sa soberanya ng bansang Pilipinas. Ito yung peaceful revelation. Hindi tayo nakikigulo sa mga lakad ng sanlibutan. Saan nakaluklok ang Prince of Peace? Saan naninindigan at nakaluklok ang hari ng mga hari, ang prinsipe ng kapayapaan? Di ba't sa bundok ng Zion? The Prince of Peace of Judah? Jesus Christ is the Prince of Peace of Judah. Naunawaan po ba natin, naka-engage sa isang Diyos na tunay, nakaharap sa buong mundo, sa 7 kontinente. Pinaghihiyawan mo ang soberanya ng minamahal nating bansa dahil dito may panata at pangako ang isang Diyos na tunay sa pulo ng mga dagat, sa soberanya ng minamahal nating bansang Pilipinas. Kaya ako'y nananalig sa isang Diyos na tunay sa pangalan ni Jesucristo, titingalain ng mga Pilipino ng maraming mga bansa. Hindi na bago. Sinabi na ng Panginoon Diyos siya sa mga banal na propeta, magniningning din sa kaluwalhatian ng bansang Pilipinas dahil dito siya luluwalhatiin ng mga iglesia. O yung mga deuterium, yung pinirmahan ng Presidente na ino-operate ang wealth ng bansang Pilipinas. Di ko ba sa ilalim ng hula ng mga banal na propeta nangyari yan? Natutupad na sa minamahal nating soberanya yan. Kaya sino makikinabang ng kayamanan ng minamahal nating bansa sa ilalim ng propesiya ng minamahal nating gobyerno? Di ba Pilipino din? O nasa yung mga oposisyon? Yung mga oposisyon kasama rin yung pamilya nila sa pakinabang ng pamumuno ng ating minamahal na presidente. Kung pwede bang pabayaan ni PBBM ang pamilya niya, ang ipinagkatiwala sa kanyang bansang Pilipinas, kung pwede niya bang pabayaan yan, pananagutan niya sa isang Diyos yan. Amen po ba? Amen. Kaya naunawaan natin yung ambag ng bundok ng Zion sa bansang Pilipinas. Ito yung the greatest gift of God. Amen po ba? Ito yung regalo sa bansang Pilipinas. Mapalad ang bansang Pilipinas na may isang Panginoon at may isang Diyos na sinasamba sa Espiritu at katotohanan, nagpapatotoo na ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Inaakay tayo para maligtas na yung mga kaluluwa at yung pamilya natin sa nangyayaring mga kalamidad na dumarating. Mag-observe na tayo. Dahil that is the mark of second coming of Jesus. Hindi literal na bundok ito. Kalipunan ng mga iglesia to. Amen po ba? Saan tumatahan ang karunungan? Sa puso't isip ng nakakarinig. Hindi sa building tayo magsiselebrasyon. Madidinig natin ito sa media, in the 7 continent, all over the nations. Ang magmakahiya ng tinig nito, ikakahiya sa kalangitan. Sa harap ng mga anghel sa kalangitan. Kaya, lagi kong naiko-confess na wala akong ikinahiya sa pagsamba ng Diyos natin, Espiritu. Kaya, witness ako nadinig niyo yung sinabi kay Propeta Isaias na mangyayari sa bundok ng Zion. Ito yung reality ng reels ng Zion Naka-engage sa heaven Amen po tayo ron? Amen. Kayo ay aking mga saksi, sabi ng Panginoon kay Propeta Isaias, o di natupad sa atin. Sino nagpatunay sa atin? Yung nagbigay sa akin ng authority, nagbigay sa akin ng waiver, ng karapatan. Yung gumawa ng ebidensya, ipinapangaral ko yung gumawa ng ebidensya na nasulat sa Holy Bible. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung pagiging witness ko, iginawa ko ng
ng pattern na ipaghihiyaw ako sa 7 kontinente sa maraming mga bansa. Nangyari na yung utos ay gawin yung alagad ko ang maraming mga bansa. Nangyari yung ipangaral sa buong mundo sa maraming mga bansa. At bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo yung mga may pandinig. Natinig niyo po yung aral, Doctrines of Baptism. Mananahan sa puso natin yung aral, yung patotoo na ang Diyos yung Espiritu. Amen po tayo? Amen. Sino ang nagsalita kay Propeta Isaias? Ang Panginoon Diyos, oh. Kayo ay aking mga saksi, sabi ng Panginoon Diyos. Eto, natupad yung propesya sa atin, no? Ang pakikinabangan natin, buhay na walang hanggan, yung regalo sa atin, Tignan nyo, nairegalo ko rin sa kapwa-tao ko. Kung paano ako pinatawad at niregaluhan ng buhay na walang hanggan, nakapagpatawad din ako sa mga sasampalataya sa isang Diyos na tunay sa pangalan ng Jesucristo. At kung paano ako binigyan ng gantimpala, naibigay ko rin gantimpala ko, nairegalo ko rin sa kapwa-tao kong nakakarinig ng katotohanan. Amen po ba? Amen. Kung paano kung binigyan ng karapatan na maging saksi, naibigay ko rin sa kapwa-tao ko yung wibir, yung karapatan na para maging saksi tayong lahat. Hindi ba isa lang ang doktrina? Isa lang ang bautismo? Sino binigyan ng appointment na makaral? Yung mga banal na apostol na haligin ng iglesia ng bundok ng Salyon na bayan ng Diyos na buhay. Sino magiging liwanag natin sa sangkalangitan? Jesus Christ is the light of the world. Ayaw natin umalis sa dilim ng sanlibutan, kaya hanggang ngayon madilim tayo sa paglalakbay. Amen po ba? Amen. Sino ang pintuan sa langit? Jesus Christ is the door of heaven. Who is the way, the truth, and the life? Go to heaven. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith in the resurrection. Maliwanag po sa atin. Amen. Who is the bread of life? Jesus Christ is the bread of life. Who is the bread of life? Ano sabi ng Panginoon Jesucristo? Ako ang tinapay ng kabuhayan na galing sa langit na bumaba sa lupa. O spiritual bread. Spiritual bread. Amen po ba? Amen. Who is the host of our faith in the resurrection? Jesus Christ is the host of our deliberation in the resurrection of our Lord Jesus Christ is the King of Kings of our faith in the resurrection. Amen po ba? Amen. Kung paano nagpapatotoo ko sa buong mundo, siya rin ang nagpapatotoo at sumasaksi sa akin. Amen po ba? Amen. Gusto mong saksihan ka ng Panginoong Jesucristo at siya rin ang magpatotoo sa iyo? Magpasakop tayo sa natitinig nating aral. Amen po ba? Amen. Ano sabi? Doon sa Apostol Pedro, itatayo ko sa batong ito ang aking iglesia at wala nang kapangyarihan pa ang hadis ng pagdurusa sa impyerno. Ano pangalan ng iglesia na itinayo sa ibabaw ng bato? At ang pagkakakilanlan ng iglesia nung itinayo sa ibabaw ng bato na ang batong kinatatayuan ng iglesia ang Panginoong Jesucristo, ang cornerstone. Saan inilagay ang cornerstone na ang sumampalataya hindi mapapahiya sa pagpalito niya? 1 Peter chapter 2 verse 6 and 9. Pinili niya ang bayang banal, ang bundok ng Zion, na ihayag natin yung karangalan at kaluwalhatian ng iisang Diyos na tunay sa madilim na dako ng sanlibutan. Dahil nabatbat na ng dyablo ang sanlibutan. Ito na yung panahon para takasan natin ang gawa ng dyablo sa mundong ito. Amen po ba? Amen. Nakagagala po itong ibinigay sa ating huling panahon na napakadakilang pagdiriwang na wala nang daraang pangsalot wala nang daraang salot pa ng pagdurusa. Amen po ba? Amen. Kaya nga pag ginamit natin yung awit chapter 91, maging yung mga anghel bumababa para bantayan yung mga tunay na iglesia. Ano inisip sa atin? Kapayapaan, kapanatagan, mabuting kapalaran, hindi kasamaan, hindi pagkatakot. Bakit natatakot ang marami pagka mayroong kalangitan na dumadating? Alipin ang kasalanan.
Tingnan niyo yung pananampalataya. Bukas ang puso at pag-iisip. Walang kinatatakutan. Payapa ang buhay. Amen po ba? Amen. Hindi umaayon sa lakad ng sanlibutan. Hindi nakikiayon sa kaguluhan ng sanlibutan. Naiambag natin yung pag-ibig sa soberanya ng minamahal nating bansang Pilipinas. Maliwanag yung faith ng bundok ng Zion. Ang Panginoon Diyos ang nagpapatotoo. Amen po ba? Amen. At pinatutunayan ng Panginoon Diyos yung nilikha niya ayon sa kanyang kaluwalhatian. Sinabi kay Propeta Isaias, nangyayari sa atin ngayon. Amen po ba? Amen. Kayo ay aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili. Tignan niyo yung pinili, nagpapatotoo na ang Diyos ay Espiritu. Yung tinawag, yung pinili, yung kinahabagan, yung kinaawaan, yung inampon, yung kinugkop, nagpapatotoo na ang Diyos ay Espiritu na walang ikinahihiya. God is alive forever and ever in this place, in the seven continents, all over the nations. And I declare and I command in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Ang sabi ng Panginoon, isasagawa niya na ang bundok ng Zion, ipakikilala niya sa buong mundo. Amen po ba? Amen. O di instrumento lang ako para ihayag ko na ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Naunawaan niyo yung pagiging witness ko, yung pagiging certified ko sa heaven, binigyan ako ng waiver ng Panginoong Jesucristo na maliwanag sa sikat ng araw, yung may naka-engage sa isang Diyos na tunay, di bang doon walang ibang Diyos? Amen po ba? Amen. Ang linaw, binigay sa ating karunungan na binubulay-bulay oh. Malalaman at magsisisampalataya kayo sa akin at inyong mauunawaan na ako nga. Walang Diyos na inanyuan ng una sa akin o magkaroon man pagkatapos ko. Wala nang ibang Diyos mula nung buhat sa pasimula. Pagkatapos ng lahat ng bagay na kanyang isinalarawan sa atin. Amen po ba? The only one true God, the God Almighty. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, God is alive in this place in the resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, Ama, ang kataas-taasang gumawa ng kagilagilalas na kamabalagan na aming pinaninindigan sa social media. Na ito ang buong katungkulan ng mga tao na ihahayag natin ang iisang Diyos na tunay, ang sinag ng kanyang karangalan at kaluwalhatian at kadakilaan sa mga may pandinig upang maligtas tayong lahat. Ako sa makatuwid bagay, ako ang Panginoon at liban sa akin ay walang tagapagligtas. At ako'y nagpahayag at ako'y nagligtas at ako'y nagpakilala at walang ibang Diyos sa gitna ninyo, kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Diyos. Nadinig niyo po yung nanggaling sa labi ko, na nananahan sa puso ko? Nadinig niyo po yung naka-engage sa heaven? Tao din katulad nyo na mangmang, mahina at dukha para hiyain ang malalakas at isawala ang marurunong ng sanlibutan. Nakilala niyo po, yung sumaksi sa akin, yung nagbigay sa akin ng ebidensya, yung gumawa ng banal na kasulatan na sa pagiging witness ko, siya din ang sumasaksi sa akin sa pagtayo ko sa harapan nyo, na nadidinig nyo yung inihahayag kong katotohanan. Maliwanag po ba sa nakakarinig? Amen. Ano sabi sa atin? Kayo bayan ko, kayo mga saksi ko, sabi ng Panginoon Diyos walang ibang Diyos liban sa akin. Ang liwanag nito ibinigay sa atin na itatayo natin sa pulpito. Kaya itong mga pastor na nangaral ang inibig karangyaan ng mundo. Anong mukha ang ihaharap natin pagpalito ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo? Kapag i-deny natin ang Diyos sa Espiritu. Naunawaan natin kung paano tayo bigyan ng spirit of evaluation.
kung paano natin suriin yung stand natin bilang binibigyan ng katiyakan ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Amen po tayo nun. Amen. Tanungin natin yung sarili natin kung pastor nga tayo. Anong pagkatao ihaharap natin sa pagparito ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo? Kung idinidinay natin at ikinakailan, inililihim natin yung kaluwalhatian ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Ito buong katungkulan ng isang saserdote para bigyan ng karangalan ng pangalan ng Diyos buhat sa pasimula ng likha niya ang langit at lupa. Sang-ayon po tayo ron. Amen. Ako'y nagpahayag at ako'y nagligtas at ako'y nagpakilala at walang ibang Diyos sa gitna ninyo. Kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Diyos. Oo, mula nang magkaroon ng araw ay ako nga. At walang sino ba makapagliligtas sa aking kamay. Ako'y gagawa at sinong pipigil? Sino pipigil dito? Sino pipigil sa Panginoon Diyos? Nasa ilalim ng kapangyarihan ng hula ng mga banal na propeta ang katuparan sa minamahal nating soberanya. Amen po ba? Amen. O ano mangyayari dun sa mga oposisyon ng itinalaga ng Panginoon Diyos sa minamahal nating soberanya? Kahihiyan ng dulot at kahalilin ng kanilang kasakiman. Naunawaan po natin. Amen. Ito, liwanag nitong magaganap sa bansang Pilipinas magaganap sa mga iglesia tunay. Oo, mula nang magkaroon ng araw ay ako nga, at walang sino mang makapagliligtas sa aking kamay, at walang sino mang makapagliligtas sa aking kamay, ako'y gagawa at sinong pipigil. At ganito ang sabi ng Panginoon, na inyong manunumos na banal na Israel, dahil sa inyo, nagsugo ako. Nagsugo ang Panginoon, kilala niyo yung sinugo sa pamamagitan ng laking si Jesucristo na nagdusa sa krus hanggang kamatayan, inusig, nilait, nilibak, hinamak, inisulto. Hindi nasumpungan ng kasalanan at tagapagligtas natin. Kaya, who is the Lord of Sabbath? Who is the God of Sabbath? Jesus Christ is the supreme God of Sabbath. Jesus Christ is the birth of celebration. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung ang Panginoong Jesucristo ba nagtanging na selebrasyon ng bundok ng Sayon. At sino pipigil nito? Nasa ilalim ng kapangyarihan ng palatuntunan ng kautusan ng mga banal na propeta ang katuparan ng bundok ng Sayon na naka-engage na sa langit. Amen po tayo ron. Amen. Nakilala niyo tunay na isinugo na yung misahero kung paano pinagkaloob ng authority. Ang pinapangaral ko ang isang Diyos na tunay sa pangalan ng Jesucristo na hayag ang larawan ng Diyos sa ikatlong araw. Kaya sino man yung nakakaral at hindi pinapangaral na napalito ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo, mga antikristo na. Nasuri niyo na ba po ba yan? Sa 1 John chapter 4, verse 1, kilalanin ang tunay ng mga nakikinig kung sila sa Diyos ka o hindi sa Diyos. Dahil maraming espiritong napalito sa sanlibutan na nandadaya at nagliligaw ng paniniwala. Maraming napalito, mga hidwa ang paniniwala. Ngayon, kung gusto natin maging matuwid at perfect ang paniniwala natin, basta natin si Jesus na siyang gumawa ng matuwid na paniniwala natin para tayo maging righteous sa harapan ng Diyos na buhay, na maging buhay ang pagsamba natin sa isang Diyos na tunay, na nakatala tayo sa langit, naka-engage tayo sa langit. Amen po ba? Amen. Narinig niyo ba na siya ang nagsalita kay Propeta Isaias na nilalang na tayo ayon sa kanyang wangis? Naghanap sa atin yung sinalita ito sa aklat ng Genesis, buhat sa pasimula Dalangin natin ang tao, nakawangis natin. Ano larawan ng lumalang sa atin? Espiritu. Ano din ang larawan natin ng mga nilalang na ginaganap natin yung lumalang sa atin? Hindi magiging espiritu rin tayo pagparito niya.
Amen po ba? Amen. Naiwamis ko po ba? O yan ang kalagayan ng sayo na nagbabantay at nag-iintay sa muling pagparito ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo. Walang ibang pangalan babalik dito kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Kaya isa lang ang tagapagligtas natin na ibinigay sa silong ng mga langit na sa kaligtasan ng maraming sasampalataya at nakikipagbisanggunian sa Panginoong Jesucristo na magbigay tayo ng pasasalamat at luwalhatiin natin na ang tunay na sinasamba natin Diyos ay Espiritu buhat sa pasimula hanggang sa wakas ng lupa. Maghahari siya sa bundok na sayo na hindi na magwawakas ang paghahari niya. Amen po ba? Amen. Saan pinapupunta yung mga tao na makikipag-ugnayan sa tagapagligtas? Mangyayari na sa bundok na sayon tayo makikipag-ugnayan para sumampalataya sa isang pangalan ibinigay sa silong ng mga langit para maligtas tayong lahat. Lahat ng makikipag-ugnayan at tapat na maniniwala at maninindigan na walang ikinahiya pagdating sa paniniwala ng Diyos ay Espiritu, save po tayong lahat. Ano sinabi sa atin? Pagdating dun sa Revelation chapter 22 verse 7, mapalad ang mga nakarinig ng aklat ng hula na ito. Mapalad ang sasampalataya sa aklat ng hula na ito dahil ang tagapagligtas ang katuparan ng aklat ng hula na ito na paglilingkuran natin siya. Ito ang buong katungkulan natin bilang tao. Kaya tayo masigit sa alinmang mga bagay na nilikha ng Panginoon Diyos dahil tayo ang magbabalik ng karangalang walang hanggan sa isang Diyos na tunay na sa kanyang mga gawa ay luluwalhatiin natin siya sa kanyang mga gawa. Pararangalan natin siya sa kanyang mga gawa. At tayo naman ang kanyang ginawa ayon sa kanyang larawan. Copy po natin. Copy po ba? Ano sabi sa atin? Binigyan tayo ng assurance. Ako'y madaling paparito. No, tignan nyo, saan ipapangaral ang kaligtasan? Saan natin madidinig ang mabuting balita ng kaligtasan? Sa banal na bundok ng sayon ipapangaral ang Ebanghelyo. Ang makarinig at mananatiling tapat hindi mapapahiya sa muling pagparito ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Naunawaan natin yung may engagement sa Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Itinatayo mo na wala mong ikinahiya na sinasamba natin ang Diyos sa Espiritu. Ipinapangaral ko sa 7 kontinente, sa maraming mga bansa sa buong mundo. Ito yung ambag natin sa sarili nating minamahal na bansang Pilipinas sa pamumuno ng ating kagalang-galang na nirespeto na presidente ng bansang Pilipinas na nagmamalasakit siya sa kanyang nasasakupang minamahal na bansang Pilipinas na dito may propesiya na magaganap na luluwalhatiin ng isang Diyos na tunay sa pangalan ni Jesucristo na mga lalaki at babae, ang mga tunay na iglesia na iharap na walang dungis at kapintasan sa muling pagparito ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung pagkakakilala ng iglesia ng bundok ng sayon, bunga sa pagkapanganay na ang larawan ng Diyos na di nakikita ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at pagka-Diyos. Naunawaan po natin. Amen. Kaya doon sa mga makakarinig ng tinig ng tagapagligtas, suriin nyo na, tanungin nyo yung nangangaral sa inyo kung yan bang organisasyon na kinaaaniban nyo, nakatala na ba sa langit yan? O kaya, nadinig nyo na ang bawat mag-a-apply nito, nakatala na sa langit, may engage sa langit, naka-engage sa langit. Sino nagpakilala ng ebidensya? Sino gumawa ng ebidensya? Ang Panginoon Diyos ang gumawa ng banal na kasulatan. Amen po tayo doon. Amen. Well, kaya may nasulat, may gumawa ng paniniwalaan natin. Kaya yung mga nangangaral na mga deceiver, dumating na ang paghuhukom sa kanila ngayon. Amen po ba? Amen. Dahil nagpapabricate sila ng magagandang aral na dinadaya yung mga pusong walang malay. Ito yung inyong apang lingkod na mahina at mangmanglang nakaharap sa 7 kontinente sa buong mundo, naka-engage sa Panginoong Jesucristo, nakatala sa langit ang pagiging citizenship ko. May passport ako. Go to heaven.
Sino nag-certify at nagbigay sa akin ng passport? Di ba ang Panginoon Jesucristo ang daan ng katotohanan at ang pintuan ng kaligtasan natin sa langit? Siya nagtatak ng selyo sa puso't isip ko. Amen po tayo ron. Amen. Sino magkaharap sa atin na walang dungis at kapintasan pagdating sa paniniwala? Di ba isa lang ang Diyos na sasambahin natin? Na sa pamamagitan ng Jesucristo, siya lang ang magkaharap sa atin na wala tayong dungis at kapintasan? Amen po ba? Amen. Nakakapi po natin. Amen. Naunawaan natin yung doktrina. Si Apostol Pedro, ang pananampalataya ni Apostol Pedro, ni Apostol Pablo, nagpatotoo sila. Nasaksi sila lahat sa pagkabuhay na maguli in Book of Acts, chapter 2, verse 32. Application ng mga banal na apostol yan. Kaya aklat ng gawa. Naunawaan po natin yung Book of Acts. Yan yung application, yan yung reality ng lakad ng mga banal na apostol. Naunawaan natin yung naka-engage. Ito rin yung lakad ko. Nakuha niyo yung Ephesians 2:20. May pinagsasaligan ng mga banal na propeta ang bundok ng Zion at may pinagsasaligan ng patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero ang bundok ng Zion na nakalapat na mabuti ang takip na may mga tatak ng Espiritu ang paniniwala ng Diyos sa Espiritu. Amen po ba? Amen. Pinagiging sakdal sa paniniwala. Nakagagalap pong kaarawan nito, ibinigay sa ating selebrasyon eh. Kaya ako, nagagalap yung kaarawan ko ngayon dahil naka-engage ako sa Panginoong Diyos, sa pangalan ng Jesucristo eh. Eh siya lang ang sinasampalatayanan ko kung nabubuhay man ako eh. Siya na nagbibigay ng kalakasan ko ngayon at mabuting kapalaran ko dahil ang Espiritu na karunungan at salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo ang ikinabubuhay ko, nananahan na sa puso't isip ko, na lumalabas na sa labi ko yung katotohanan na ipinapangaral ko doon sa mga may pandinig na pagparito ng Panginoon Diyos eh. Wala akong alinlangan at wala akong nararamdamang takot na pagparito niya eh. Haharap ako ng gumanap ako doon sa tungkulin ko bilang tinubos niya sa ilalim ng sumpa ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kayo po, nasa laksit niyo na yung puso't isip natin. Sa naririnig natin sa social media. Ito yung kaarawan ko ngayon. Kaarawan ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon at hukom ng mga hukom. Ang lahat ng tuhod ay iluluhod sa isang pangalan. Sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. At sasabihin ng mga labi na si Jesucristo ay Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari. Amen po ba? Amen. Kaya daw sabi sa atin, mga nakarinig, mapalad tayo dahil narinig natin yung salita ng Panginoong Jesucristo na kung hindi ako isinugo, wala kayong maririnig na katiyakan ng kaligtasan natin at wala din tayong paniniwalaan na gumawa ng ebidensya na nasulat sa banal na kasulatan. Sangayon po tayo ron. Amen. Dinakilala niyo yung gumawa ng track record ng spiritual na paniniwalaan natin. Who is the author of the Holy Bible? Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Go to heaven. Amen po tayo doon. Amen. Magpakumbabat, magpasakop na po tayo ngayon para magkaroon tayo ng pag-asa na naka-engage na tayo sa heaven. Huwag tayo magpadaya sa mga bagay na temporary ng mundong ito. At lumilipas lahat yan. Ipinakikita na ng Panginoon Diyos yung mga temporaryong bagay na wala ng value. Amen po ba? Amen. Nakita niyo yung nangyari doon sa Cebu, Myanmar, United States. Marami pang mga bansa na ipinakikita na wala ng value. Yung mga bagay na material sa mundo. Saan pa tayo pupunta? Saan lang tayo may pag-asa? Di ko ba sa paniniwala? Paniniwala na lang ho ang the only Savior natin. Amen po ba? Amen. Kaya ano sabi sa atin? Mapalad ang sino mang bumabasa at nakarinig ng aklat ng hula na ito. Pinagkalooban tayo ng gantimpala sa langit. Naka-engage tayo sa isang Diyos na tunay. Amen po ba? Amen. At sino magpapakilala nito? Sino ang magbibigay ng karangalang walang hanggan sa bundok ng Zion?
Di ho ba ang lumalang sa bundok ng Zion na magpapakilala at magpaparating ng glory na walang hanggang glory? Amen tayo ron. Amen. Sino pipigil sa Panginoon Diyos? May pipigil pa ho ba? Ala na, ipinailalim na nga ang diablo sa Ebanghelyo eh. 1,000 taon na ang nakalipas. Kaya si Satanas, hinahatulan na ngayon. Amen po ba? Amen. Saan ba manggagaling ang paghuhukom? Sa sambahayan ng Panginoon Diyos eh. Amen po ba? Amen. Ito, nagaganap na ngayon, no? Kaya maraming deceivers sa mapapahiya pa. Maraming malalantapang mga tinanggap na nila karangalan dito sa mundo. Ano ang kahalinin niyan? Kahihiyan na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Ano naman ang kahalinin ng mga hamak at payakang pamumuhay? Yung inilagay sa maraming pagtitiis na nililibak, pinagtatawanan, kinukutya, iniinsulto. Karangalan walang hanggan. Amen po ba? Sinabi ng Panginoon Diyos yan. Kahalili lang inyong kahihiyan, karangalan walang hanggan. Amen po ba? Amen. At saan ba siya luluklok? Saan siya mananahan? Sa puso't isip ng mga nakakarinig eh. Amen po ba? Hindi sa building. Kaya lahat ng mga nagsipagtayo ng organisasyon pagdating sa paniniwala, lahat ng mga building na yan, magsasambulat pa yung paniniwala niyan. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung narinig natin through social media? Nagkaroon ng conversation at transformation sa meta ngayon. O sino nga ang may kapangyarihan para i-convert tayo at ma-transform tayo sa paniniwala na magsikuhan tayo ng pag-iisip na ito'y nasa isang Diyos katunay natin na sumampalataya hindi mapapahiya sa muli niyang pagparito. Huwag tayo umayo sa sanlibutan. Magsipagbago tayo ng pag-iisip na ito'y nasa ating iisang Diyos na tunay na si Yesu Cristo. Amen po ba? Amen. Para na-sure natin yung pagparito niya eh. Nadinig natin yung hula na ipinangalan sa social media na ang sabi sa atin, mapalad yung nakarinig at sasampalataya sa aklat ng hula na ito. Ibinigyan tayo ng comfort at inaliw tayo. Ako'y madaling paparito. Amen po tayo ron. Amen. So maraming pong salamat sa mga listeners ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Yesu Cristo na iniimbitahan na tayong lahat na magbantay at maghintay sa muli niyang pagparito. Manatili na tayong tapat sa paniniwala at manalig na tayo at tayong bibitiw upang makamit natin yung pag-asa na buhay na walang hanggan, yung kagalakan, yung pag-asa na lagi tayong inaaliw at lagi tayong binibigyan ng pag-asa sa kalungkutan at kapighatian natin na nasa gitna tayo ng mga lakad na mga swail ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. So God bless people of God. Ako po ay magpapaalam na doon sa lahat na may pandinig at naway patuloy na dumating sa atin ang pagkaunawa na ang ating iisang Diyos na tunay na sasambahin sa pagkabuhay na maguli na magiging saksi tayo ng tunay na Diyos na lumalang ng langit at lupa hanggang sa muli niyang pagparito. God bless people of God. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord God Almighty. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, God is alive forever and ever. Thank you, Lord God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Hallelujah, hallelujah. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, patuloy nating alalahanin na kung paano natin nakikita ang langit at ang lupa at lahat ng mga bagay na naroon at naririto, ganyan ang kaliwanag na ang lahat ng sinilta ng Panginoon mahayag sa atin, makikita natin bakit papangyayarihin ng isang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nakilala natin sa pamamagitan ng Hari ng mga Hari. You are the King of Kings and Lord of Lords. Patuloy natin ipahayag mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our hope. God we praise, we praise
God we praise. We praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name, Jesus Christ, Jesus Christ, oh Jesus Christ, our Lord. Itaas natin patuloy ang ating dalangin ng pagpasalamat sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, Ama na hari ng lahat ng mga espiritu, ang iisang Diyos na tunay na nahabag sa kanyang bayan, sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo, itinataas namin sa iyo ang aming pagpasalamat, sapagkat nang ang bawat isa ay hurangin mo ang iyong tawagin, nang bigyan mo ng dakila at banal na ministeryo, ibinigay mo sa aming Panginoon ang iyong pag-iisip, upang ang mga bagay na itong magsilbing gabay namin, upang ang aming pamumuhay ay maging kaluhuran mo sa iyong damang luklukan sa sangkalangitan. Amen. Ginawad mo sa amin ang haba at dakila at banal na karunungan na patuloy namin iniingatan at patuloy na nahahanda upang maibahagi sa lahat ng mga taong tumataan sa buong sanlibutan. Amen. Sa pamamagitan ng iyong mga kagilag-nilas na gawa na pinatunayan mo sa amin sa pamamagitan ng mga kasulatan, kung paano sinasaksihan namin ng langit, ang lupa at lahat ng mga bagay na nakikita rito, gayon din namin, Panginoon, sinasaksihan ng mga propesiya, sapagkat sa ano pa mang kadahilanan, sa ano pa mang kaparaanan, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, napapangyayarihin mo ang lahat ng iyong sinalita at mahayag sa lahat ng mga paningin ng lahat ng mga taong iyong nilikha. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na sinalita mo, sumaiyo ang lahat ng kaluwalhatian, ang dakilang kapangyarihan at ang tunay na kapangyarihan ito, Panginoon, ay nahayag sa amin bilang iyong bayang hiniram. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ito. Itinataas namin ang aming dakila at banal na pasalamat sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos. Mga minamahal na mga kapatid, mga galak tayo magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.